part kung saan po ako lumaki at pinanganak. Capital city po namin is Borongan. Sikat po yung Eastern Samar kasi, doon po unang nagla-landfall yung bagyo. Doon yung unang tinatawag na low pressure area. Alam mo ba yan yung abbreviation ng low pressure area? Ano yung abbreviation? No college also? Ito na lang, mas madali. Intertropical Convergence Zone. Malay ko ba? Hindi din ako nakapag-aral. Di ba? So, palakpakan niyo naman si Kuya. At least, di ba, inamin mo na hindi mo alam. Di ba? Kaysa naman inamin mo na ikaw pang pumatay kay Lapu-Lapu. Di ba? So, ayun. So, sikat talaga siya kasi third of the poorest provinces in the whole Philippines. Ang pinakamahirap na probinsya is from Mindanao, second is from Cordillera yata, sa Central, somewhere in the north. And then third yung kaya mapapansin mo, ang mindset doon ng mga tao, wag na lang kami magtanim kasi halos every month may bagyong dumarating. Kahit hindi bagyo, malakas na rin. Kaya nung nag-Yolanda, una talagang devastated yung Eastern Samar. Kaya lang, wala kasing media. Masyadong na-sensationalize yung Tacloban kasi capital city sila. Nandun yung mga celebrity. Tama? Samantala sa amin, di ba? Yung mga patay from Tacloban, they came all the way from Samar. Kasi, inanod na yan eh. Tama ba? So, forget about that. Huwag natin pag-usapan yan. So, sobrang hirap talaga ng community at napakaswerte, hindi naman po ako ganun kahirap. Palata naman si tsura po at saka sa putis ko. At saka tumangkad ako. Harap pa kanya naman. Hindi po ako mahirap, sobrang hirap. Bata pa lang po ako, wala na po kayo ibang pinangarap kundi makalis sa kahirapan kasi wala naman nag-i-enjoy dyan sa hirap. Nag-i-enjoy ba kayo isang umaga? Uy, ano yan? Lisod. Uy, lisod ka ayong kinabuhi. Tama ba ito? Tama ba yung sinabi ko? Wala! Abnormal ka nun! Gusto mo makaalis sa kahirapan, di ba? Kasi walang nag-i-enjoy. Especially pag sisingilin ka ng mga taong nautangan mo. Hindi ka makalabas ng bahay. Tama, nagkukulong ka lang sa kwarto. Bakit? Yung kwarto mo, burn out. Naputulan. Tama, we want to get out. At isa sa mga mindset namin, isa sa mga kultura namin, isa sa mga tinatawag namin programming, para for you able to get from poverty, para makaalis doon sa kahirapan na yan, sa agony na yon, kailangan mong pumunta ng Manila. Kasi pag nakapunta ka doon ng Manila, yayaman ka raw. Kasi kitang-kita ko yung ebidensya, nagdadalaga. Diba, maliit ka pa. Sino bang mga dalagita rito? Maliit! Pumunta ng Manila, pagbalik na, dalagang-dalaga na, maputi na. Tama, maputi na sila. Sabi ko siguro sa office nagtatrabaho itong mga to. Yung pala malaman ko, katulong lang. Nagkataon lang may mga aircon yung amo nila, at saka uso yung chinchanso, at saka mina. Ipahit mo pagka puti-puti, pero pag tingin mo sa galing-galing, burn out, masukal. Hindi man lang nagapas. Ito yung mga sayawan. Pag ganito, summer, fiesta, uso yung mga sayawan eh. Balsi-balsi, cha-cha-cha-cha. Tama, isa sa pinag-aagawan, isa sa mga center of attraction. Pag maganda ka at maputi ka. Kasi pag maputi ka, sigurado na yung kinabukasan mo, yayaman ka na talaga. Bakit? Makakapag-asawa ka ng mga mayayaman, mga prominenteng pamilya. Sino itong mga to? Mga kapitan, mga barangay tanod, barangay nagawad. Yaman, nagbibinata ako. Gusto ko yun. Sabi ko, siyempre humahanga bilang nagbibinata. Tama. Tapos ito pa. Pag galing ka kasi Manila, sikat ka, kasi balita yan sa buong baryo niya, sa buong bayan niya, hoy, si ganito, dumating na. Kasi may inaabangan yan, biskwit. Hindi ka galing Manila pag wala kang biskwit. Yung nanay ko, doon lagi nag-aabang, di ba, sa pupunta. Minsan bumabalik siya, mangiyak-iyak siya, anak, pasensya ka na, wala akong biskwit. Kasi yung biskwit na yun, nilalagay yan sa isang dyaryo. Tama. So, yun yung pinakapasalubong. Sabi ng nanay, sabi ko na yun, huwag kang mag-alala. Bilhan mo nila ako ng mare. Naabutan niyo ba yung mare? Samahan mo na rin ng royal. Psychological yun, no? Pag meron daw royal, gagaling ka raw. Tama. Naabutan niyo ba yun? Yung mga bata yun, mga socialist na eh. Diba? So, doon ako nagsimula. Hanggang sa, sabi ko na yun, huwag kang mag-alala, when I grow old, kapag lumaki ako, pupunta ako ng Manila, magdadala ako ng maraming biscuit. Sabi sa akin na nanay ko, hindi pwede anak. Kailangan tapusin mo yung pag-aaral ka, pag-aaral mo, kailangan makipagkompetensya ka. Kasi pag doon sa Manila, matindi yung kompetasyon doon. So, tinapos ko po yung pag-aaral ko, tapos po ako ng 6-year course. Palakpakan nyo naman yung kurso. I'm really hardworking. Gustong-gusto ko po talagang mag-aral. Ito po yung natapos ko. Bachelor of Science in High School. Bachelor din yan, Science pa high school na lang. Alam mo na yung naisip ko.
Actually, 4 years lang yan. Tama, tama. Kaya lang, may 2 years ako na masteral. Kasi ako'y masyadong mapag-busir pang bata. Pag 4 years lang sa high school, nabalitaan ko ang trabaho nila sa Manila, parang taho, parang mani, parang balot. Kasi yun yung pinaka-bread and butter namin, parang taho vendor, balot vendor. Sabi ko, ayaw ko ng ganyan. I really want to make a difference. Gusto ko namang kakaiba. So, dinagdagan ko ng 2 years para ito, credential ko to. Para pag nag-apply ako sa Manila. Diba? Lamang ako. Tama-tama. So, natupad yung pangarap na yun. Year 2001, napunta po ako sa Manila. Unang sakay ko pa lang sa Philtranco. Ang Philtranco po namin yung Philippine Airlines. So, bus po yun na sobrang sikat. Diba? Na pag napadaan ka, nakakita ka ng ano, uy! Kasi kami, nandun kami sa remote area ng baryo, hindi pa kami sa town. Malaki po yung town namin composed of 10 barangays. Tapos nandun pa ako kami sa very remote area ng baryo. So, di ba pag sabi ko, eto na yung para ng pangarap ko. Unang hakbang ko pa lang sa Philtranco, grabe, yung tipong may pag-asa ka. Tama-tama. Parang first time mo nakasakay ng eroplano. Di ba? Sobrang okay. Hindi mo alam kung maihi ka, matatai ka. Tama-tama. Tama, yung may nararamdaman kang kakaibang pag-asa, yung feeling mo talaga yayaman ka na. Tama-tama. Unang hakbang ko pa lang, kaya lang wala pang 1 kilometro, nagsuka na ako kasi hindi ako sanay sa biyahe. Diba? So, gano'n. Tapos, eto pa matindi. From Samar, itatawid po yung mga bus, Roro, papuntang Bicol area, papuntang Matno. Na-experience na ba yun? Yung Roro. Doon ko napag-alaman, ang dami pala talagang mga Bisayang nangangarap. From Mindanao area, yung mga can't afford ng eroplano. Meron nga from Iloilo, yung series na bus kasama doon Sabi ko, dami pala. At saka, para silang mga refugee, parang wala silang mga pag-asa sa hometown nila. Parang ako rin. Yung alam mo, may mga bit-bit-bit-bit. Tama, may mga manok, may mga saging yung pasalubong ng mga kamag-anak nila sa Manila Ang dami. So, na-amis ako. Kasi halata mo na may itsura ang itsura ng mga babae, in fairness mga brown yung beauty nila. Kaya lang, nag-short pa kasi. Yun yung naka-apekto Nag-short pa, maraming choing-choing-choing. Mga kinagatan ng linta yan sa batis Tapos yung mga lalaki, ito yung forma, nakakatawa. Yung mga lalaki, mga blonde yung buhok. Hindi dahil sa tinina, hindi dahil sa kinulayan, hindi dahil sa pananagat. Kasi pag lagi ka sa dagat, pablandi yung buhok mo. Tapos bulaw ba? Tapos ano pa? May mga abs, hindi dahil sa nag-workout sila, kundi wala talaga silang makain. Tapos ito pa, mga baston, may mga panyo dito. Tama. Tapos may mga malalaking suklay dito. Paano ko nalaman na ganun yung tsura? Siyempre, ganun yung tsura ko Kala mo Diba, magkaroon talaga ako ng pag-asa. Kasi, for your information, ako po yung pinakamatalino sa baryo namin. Totoo yan. Ask me why. Kahit ganyan lang natapos ko. Kasi ako lang naman po, yung kauna-unahan. On the record, kahit tingnan mo yung record ng baryo namin, ako po yung kauna-unahan na nakatapos ng high school sa baryo namin. Wow! Kasi mga 50 lang kami sa baryo namin. Ako na lahat, abogado daw ako doon. Di ba? Siyempre, nagmamagaling ako. Ay, may natutunan ako. Lahat naman ng mga kababaryo ko talaga. Kasi meron doon hindi literal, meron doon hindi marunong bumasa at sumulat. Like example, yung grandparents ko, ganun siya. Pag nagboboto sila, kailangan ng merong marunong. So ako talaga, in-educate ko yung sarili ko, kailangan ko matapos yung high school kasi it can be achievement sa baryo namin So, ganun. Parang ang tawag na sa akin, di ba? Parang mercenary na rin Parang ganun. So, meron, boboto ka, di ba, sasama. Mano kasi sa amin yung ano dito yung mano? Yung manong. Sabi sa, Mano, thumb mark ka. Sabi niya, perma ka. Hindi ako marunong pumirma, ihay. Thumb mark na lang. Yung pa kaya, English yun So, ganun yung mga istorya. Tapos maraming mga istorya din na konti lang yung Tagalog. Yung mga naloko sa Manila. Yung may nag-aaway daw. Yung may, 3 lang yung alam niya. Ako, wala akong pera, maraming salamat po. Pumunta siya sa Manila. Totoo yun. Daming nabibiktima doon. Mga taga-Samar yung mga biktima. Maalam ba kayong kwento ng gano'n? Yung 3 lang yung baon niyang Tagalog, naglakas ng loob pumunta ng Manila.
Tama, ako, dahil wala akong pera, yun lang ang alam niya. Tapos, maraming salamat po. Pumunta siya ng Manila. Nag-away-away. Punta siya sa Cubao. May away doon. May namatay. Lumapit yung yung waray. Sabi ng pulis, sinong pumatay nito? Ako. Bakit mo pinatay? Wala akong pera. Aray, kukulong kita. Salamat po. Ay, meron pa. Kwento ng anong tawag dito, ng katulong. Sabi ng amo, sige magwalis ka dyan. Ang ginawa niya, ganun-ganun siya. Wala siyang pante. Okay na ba kayo? Tapos na tayo. Okay na yun. Napasaya ko na kayo. So, ganun. So, doon ko pinangako sa sarili ko na hindi ako babalik ng Samar hanggat hindi talaga ako mayaman. So, ayaw ko kasi I really want, so I hate poverty. Ayaw ko talaga ng kahirapan. Kasi alam mo ba kung gaano kahirap maging mahirap? Napakahirap. Ang hirap ma-explain. Tama o. Hindi mo ma-explain kung gaano kalisod kaayo. Tama. So, pinangako ko. So, ang ginawa ko, wala po kinaksayang panahon. Nag-apply po ako kaagad ng trabaho. Kaya lang, hinahanapan ako ng experience. Hanapan ka ng cedula, hanapan ka ng ID, wala ka naman. Tama. Apply, reject. Muntik na po ako matanggap sa KFC, Kentucky Fried Chicken, sa isang sikat na food chain, for sure, alam niya. Sige, sabi sa akin ng manager, tatanggapin kita bilang DJ. Tuwan-tuwa ako, ano po ba yung DJ? Dishwasher. Basta, mabigkas mo lang ng maayos, ng accurate itong sasabihin ko. Sige, ano po yun? Sabihin mo, welcome to KFC. Sabi ko, madali lang yun. Sabi ko, welcome to KFC. Hindi pwede Bisaya ka. Paano mo naman nalaman? Dahil sa pananamot, hindi sa doon tayo talo. Tama. Kasi masyadong matigas, hindi tayo fluent magsalita ng Tagalog. Kaya minsan ini-English na nga lang natin. Mas madali pa siya. Tama. So, tapos ito pa, matinding hadlang sa pag-a-apply ko. Pleasing personality. Alam ko, hadlang din to sa'yo eh. That time, hindi pa ako ganang kagwapo. Oy, Manny Pacquiao, ang pangit dati ngayon, ang gwapo na. Ang galing pa mag-English. Ang gwapo na kayo ni Manny Pacquiao. Sinong mga karelasyon niya? Diba? Chris Ranillo. Alam niyo ba yun? Masyado ng chismis yun. Diba? So, wala pa akong personality. Meron lang akong placing. Sabi ko, placing naman, tanggapin niyo na ako. Tama? So, ganun siya. Tapos, 2001 po yun. Inantay ko po yung sabi nila, tatawagan daw nila ako eh. Inantay ko po yung tawag na yun. Hanggang ngayon, 2016, hindi pa rin nila ako tinatawag. So, inala ko, grupo ng taga-Samar, magbalot vendor daw kami. Ayaw na ayaw ko. Bakit? Ako, ang tingin sa akin, sa baryo namin, abogado, engineer, lahat-lahat na, doktor. Hindi pwede ako maging balot vendor. Anong kaibahan ko sa kanila? Tama. So, sorry, sabi ko, reject. That's not my cup of tea. Inalok ako, grupo ng taga-Samar, mag-call center daw kami. Bakit? Sa Baclaran, meron doon health center. At meron doon pila. There is a line of jeep there. So I'm going to call jeepney in front of health center. Sa madaling salita, ako po yung dating barker. Tambay! Walang kwenta! Na yumaman at gumawa ko sa inyo. Ano ba dito yung barker? Dispatcher? Huwag niyo pong mamalitin yung mga dispatcher. Una, kami po yung nagpapaayos ng traffic, minsan nagpapagulo din. Tapos marangal po yung ginagawa namin kasi way back 2001, sa pagbabarker ko, kumikita na po ako ng 18,000. Malaki po ba yan? Sobrang laki yan. We're talking about 2001. Laki yan. Malaki. Malaking kahihiyan yan kasi per year yan. Minsan ang kita ko 20, 30. Tapos may racket pa ho kami. May racket pa kami. Kaya alam mo yung mga kalokohan eh. May racket pa ho kami. Yung mga sampagita vendor ng Baclaran, hawak namin yun. Hawak namin yan. So, wag pag every time na may manghihingi sa inyo sa Manila, wag kayong magbibigay. Kasi mga hawak namin yung ganong klaseng mga bata. Ang gawin nyo, kung magbibigay kayo sa kanila, ibigay nyo na lang sa akin. Diretso, kasi sa akin din mapunta. Hindi, joke lang. That was before. Hindi mo rin naman ako masisisi sa harap kami ng Baclaran Church.
Di ba? Masyadong malapit daw sa Panginoon. Pero nandun lahat ng kasamaan kasi hindi mo kami masisi, walang makain. Tama. So, sobrang matindi talaga yung pangangailangan ng sikmura. That was before. Tama, tama. Until, may mga, alam ko na itong mga ganitong klaseng seminar, yung iimbitahin ka, magninegosyo ka raw, tapos may kainan daw. Alam na alam ko to kasi kami po yung mga #1 attendees dito pagdating sa mga networking seminar. Especially mga Forever Living, Sarah Lee, Natasha, pag alam ko yan eh. First Quadrant, DXN, pag may seminar, kami na po yung #1 audience dyan. Yung parang pinabili ka lang ng suka o attend ka lang dyan. Tama, tama. Pero nabibis-bis naman kami. Kasi kakain kami. Tama, tama. So, lagi kaming attendees doon. So, ang tawag po sa amin, mga eat worker, taga-kain. Kasi piho yan, pag Jollibee at saka McDonald's, piho yan, meron fries, meron burger, meron spaghetti. So, nakalibre na kami ng isang araw, isang kain, isang araw. Minsan, pag linggo, ang daming mga seminar, mga 3, minsan 5 pa. Tama? So, nilalagarin namin yun. Punta kami sa McDo, punta kami sa Jollibee. So, ganon. So, marami kami. So, ang ginagawa namin, magkakaibigan kami, marami kami nag-aatin na gano'n. Eh, may kaibigan ako, nagsolo, siguro gutom na, hindi kami in-inform na may seminar. Tapos na-convince itong kaibigan ko na to, siguro pinagtulungan ng mga uplines. Ang tawag po sa mga nag-invite sa inyo, mga uplines. So, pinagtulungan, hanggang sa na-convince. Naglabas siya ng 8,000, yun din po ilalabas nyo ngayon. Sa mga first timers. So, ready na ba kayo? May 8,000 ba kayo dyan? Sa isip-isip ko sana, hindi na lang ako nagsama dito. So, naglabas siya ng 8,000. Nag-dispal ko ng balot vendor tong kaibigan ko na to. Nag-dispal ko ng 2 basket ng balot. Dinispal ko niya. Tapos nag-diskarte pa. Nag-join siya. Eto, matindi. Sabi ko, pare, sino ulo ka talaga. Mamaya, maano ka dyan. Hindi po. Natural, nagagawin niya sa amin, ko-convince kami. Tama o tama? Yun nga nangyari. Kino-convince kami, ganon-ganon. Diniscourage namin itong kaibigan na to. Pare, nagkasundo na tayo. Pinanganak na tayong mahirap. Tanggapin na natin yung katotohanan na mamamatay tayong mahirap. Masaya naman tayo rito eh. Tapos sabi ko, yung mga mayayaman, mga masasama yung ugali niyan. Tama, doon ko. Ang dami kasi mga pumapasok. Napapanood ka sa TV. Tama, tama. Mayayaman daw, masama yung ugali. Kasi syempre, yung bida, mahirap. Yung kontrabida, mayaman. Kaya lang, nung nasa networking na ako, hindi lang pala mga mayayaman yung masasama yung ugali. May mga mahihirap din. Tingnan mo ang kapitbahay mo. Lagi kang nililibak. Tama, tama. So, yeah. So, hindi siya nagpapigil itong kaibigan ko na to. Hindi nagpakita for 8 months. After 8 months, bumalik itong kaibigan ko na to. Ibang-iba na yung tsura niya. Tanong niyo ko ano? Pero parang ganito na rin. Meron siyang explorer, meron siyang pajero. Meron siyang bahay, 2.5 million. Kumikita siya kalahating milyon isang buwan. At may kasama pang chick. Sabi ko, parang patawarin mo ako. Sabi niya, don't touch me. Ang galing na rin mag-English. Nakabili yata ng English eh. Balot vendor. So, wala no, na-open mind ako. Ay, humble na. Naupo po ako sa seminar. Tinapos ko po yung seminar. Kaya lang, habang nagsaseminar, kumukontra po yung utak ko at saka katawan ko rin. Bakit? Sabi ng speaker, 1 milyon. 20 nga lang ang pera ko, 1 milyon. Tama, tama. Wala akong naintindihan sa totoo lang sa produkto kasi English eh. Pakialam ko ba dyan, malakas ako eh. Tama, tama. Wala akong alam. Takutin pa ako, magkakasakit daw ako, magkakakanser ako eh, labot ko. Tama, tama. Pakialam ko. Sila yun, may cancer, wala kaming lahi. Bakit? Wala kami, hindi nga. Ngayon lang ako kumakain ng Jollibee at McDo. Takutin pa ako. Hindi naman ako. Bitsin nga, asin nga, wala kaming mabili sa Samar. Kasi may mga monosodium glutamate daw yan. Hindi ako kumakain ng bitsin kasi wala kaming pambili sa Samar. So, ganun siya. Kumakontra. Tapos, palakpak daw. Sabi ko, feeling ko, inuuto ako nun. Taas daw yung kamay. Wala akong maintindihan. Hanggang sa marami mo nag-testimony din, mga ordinaryong tao, security guard yumaman, basurero yumaman, kahit pa paano, lumalakas yung loob ko bilang ordinaryong tao. Tapos, yung sinabi ng speaker, yung marketing plan niya, which is yun yung ipapaliwanag ko po ngayon sa inyo, mag-ready po kayo, kasi yun po talaga nagpabago ng mindset ko. Nung nakita ko po yung mga tinatawag na bilog-bilog. So, ready na ba kayo makita yung mga bilog-bilog? Yes! Ready na ba kayo? Yes! Sobrang nagbago yung buhay ko, sobrang yumaman, at hindi lang po ako yumaman talaga, pati utak ko yumaman. Yun naman tayo eh. Kailangan sumabay din yung tinatawag na mental wallet mo, the way ka mag-isip,
kasi hindi na ako yung dati. Kailangan kong mag-upgrade ngayon. Tama, tama. So, ako naniniwala ako, everything happens for a good reason. Sino po ba yung mga estudyante dyan? Estudyante. Taas yung kamay. Yun. Empleyado, taas yung kamay. Ang dami Mga negosyante. Negosyante. Kahit nasa bilao lang yan, negosyo rin yan, ha? Taas mo yung kamay mo, proud ka. Tama, ano pa ba? Bakante, sino? Yung mga walang magawa sa buhay, kagaya ko. Wala, bakante. Wala ba? Diba? Walang bakante. Ano, hindi nagtaas ng kamay. Pugante. Pugante sa asawa. Diba? So ito, ipapakita ko po sa inyo negosyo. Pag sinabi pong negosyo, ano po pumapasok sa isip nyo? Pag sinabing negosyo, sagot po kayo. Libre naman pong sumagot. Pag merong tanong, merong pong konting sagot. Interactive po tayo kasi doon pa lang nagkakaroon tayo ng interactive energy. Kahit pa paano, makukuha nyo rin yung energy ko at kayo din. Okay ba yun? Yes! Okay ba yun? Yes! Tapos konting ngiti naman dyan. Alam ko yung dinaramdam mo, uwi ka na naman mamaya sa bahay. Diba? Mahirap yung buhay. Kaya lang, ngayon lang, i-maximize mo to. Kasi feeling mo talaga, this is a very positive energy. Naniniwala po kaming yayaman lahat ng mga first-timer. Yes! Pero wait mo, hindi sa binobola namin kayo. No. Naniniwala kami sobrang potential mo. Kahit hindi naman yung itsura mo. Naniniwala kami dyan kasi worth millions yung halaga mo. Sinong first-timer nga ulit dito na lalaki? Sino pa ang babae dito? Ikaw, Dong. Gusto ko ang puso mo. Tindog. First-timer ka, Dong? Oh, sige, anong trabaho mo? Tindog, ha? Electrician. Wow, anong naisip mong negosyo pag nag-retire ka na sa electrician? Bikere. Tapos pag nagkasakit ang imong panadero, kuryentehin mo ang imong mga pandesal. Tayo ka lang, tindog. Magkano ang imong kita? Tama, natututo na ako Bisaya. Magkano ang imong kita per day? 380. Minimum. Abab pala yun. Wow, galing nga. Magkano bang minimum? 353. 353? Hindi ko maintindihan saan napunta yung 3. Kailan mag-increase? Pag nagpupo na si 30, no? So, 380. Oo. Naniwala ka ba milyon ka? Ang halaga mo? Siguro, hindi mo sigurado. Ngayon, siguraduhin ko. Okay pa ba ang puso mo? Tumibok ba yan? Kasi sa akin, hindi na. Manhid na ko. Kasi ang mga babae manluloko. Bilhin ko yung puso mo, 1 milyon, payag ka? Patay na. Bakit? Ha? Mapatay ka? Baliwan kong puso, iro. Tama, aso, di ba? Ayaw mo? Bailiwan. O sige, yung kidney mo na lang, bilhin ko. 2 million, 2. Ha? Ha? Basta lang. Ayaw mo rin? Okay bang imong manoy? Okay bang imong manoy? Balit dyan sa kaiya. Kasi dili na okay. Ibig sabihin, pero ba't ka pumapayag na 380 ka lang? Kung million yung worth mo. Tama o tama? Tama, good? Tama? Okay ba? Okay. I'm sure lahat tayo merong ganito. Ano sa Bisaya to? Damgo. Sa aming hamon. Sa amin kasi inop, hingyap, pangandoy. Okay. Anong pangandoy? Anong iyong pangandoy? Anong mga karaniwang pangarap? Kumusta ng inyong pangandoy? Wala na. Pangandoy pa rin. Pangarap pa rin. Tama. Ano yung karamihan na pangarap ng isang tao ng taga Cebu? Ha? Balay. O, mga magkanong worth na house and lot? 20 mil. Parang mas ano pa yung mas mahal pa yung bahay ng Labrador. Di ba? House and lot. Pangarap, sobrang pangarap. Mga magkano yung house and lot na gusto mo? Ha? 5 million.
Na-imagine mo ba nakatira ka sa isang 1,000 square meter? Ang galing na nga ngayon ng Facebook eh. May mga application na siya na tinuturuan tayo mangarap. Di ba yung mansion? Ang galing. Kaya mag-Facebook or mag-ano kayo doon kasi attraction. Ang galing, nakukuha tayo. So, house and lot, 1,000 square meter. Okay na ba sa inyo? Imagine mo kung gaano kalaki is 1,000 square meter. Ang laki nun. Tapos, anong tawag? Up and down. May swimming pool sa labas. Na-imagine nyo ba yun? Swimming pool sa labas. Tapos sa loob, may swimming pool din. Yun yung dream house ko. May swimming pool, pero hindi siya swimming pool batis. Kasi gusto kong ibalik yung kabataan ko na meron pa rin ilog sa loob ng bahay namin. Flowing water. Tapos, meron akong 5 katulong. Ang 5 katulong ko, Brazilian. Naka-uniform lahat sila. Brazilian, Russian. Okay ba yan? Ang trabaho lang nila, maglaba lang sa ilog, sa batis. Bakit? May naaalala ako nung kabataan ako. So yun ang okay ba yan? Tapos meron kang balon. Ano yung balon dito? Yung Tabay. atabay. Tabay. Yung atabay mo, walang laman na tubig. Ang laman niya is tigwa 1,000. Huh? Tama, nagpana ka lang. 1,000. Kung anong mapanaan mo, eto sa'yo. Ha? Pangarap o pangarap? Walang pakialaman yung pangarap ko. Tama. Pero, dahil mahirapan yung computer ko, ibababa ko muna ang pangarap mo. 1.5 million na lang na house and lot. Pwede na yan, no? Mga saan yan? Medyo malayo-layo. Tama, tama. Kotse, pangarap mo bang kotse? Yes! Oo, kasi iba na ngayon. Pag may kotse ka rin, iba na. Pag bumisita sa inyo, dalaga ka, ng motor lang, hindi ka pag-usapan. Pero pag kotse, buong linggo kang pag-usapan. Sino bumisita sa iyo? Tama, tama. Iba pag may kotse na, bumisita ka. Magkano, ano yung pangarap mong sasakyan? Dong, anong pangarap mong sasakyan? For Iberis. Magkano yun? Magkano? Ha? Milyon. Sabihin na natin 1.6 million. Kaya lang, hindi ko kakayanin ng computer ko rin doon. Kalahating milyon na lang, mga Mirage, ganyan. Ius. Okay, eto pinakamahalaga sa lahat. Savings. Bakit, Joey? May savings naman ako ah. Hindi, kasi may bisita ka lang, gardenia at saka papula lang nabila. Ubus na. Tama. So, savings. Kasi sa akin, sa murang edad, na-experience ko po yung nanay ko, pati din ako, yung nagkaroon ng emergency, hindi ako mapakali, hating gabi kumakatok ako, ganun din yung nanay ko. Masarap po ba yung pakiramdam? Hindi siya. May mahal ka sa buhay, hindi mo may sugot. Sobrang iba yung pakiramdam talaga. Tama, tama. Kahit kaaway mo minsan, nilalapitan mo, nagpapakumbaba ka na lang kasi you need money for emergency. Tama, tama. Para sa akin yung savings, wala. It's what we call security. Peace of mind. Para sa akin, pwede na to. 1.6 million. Magkano ang total mong pangarap? Ha? 3.6. 3.6 million. Huwag mo nang computein yan. Kinumpute ko na yan. Tama yan. Para kumita ka ng pera, para makuha mo yung trabaho, para makuha mo yung pangarap mo, ito yung dalawa mong pwedeng gawin. It's either magnegosyo ka o di kayo mag-empleyado. It's either way. Wala pong ano dyan. Kahit anong piliin mo dyan. Basta makakaipon ka. Okay ba yun? Yung usapan natin. Basta makakaipon ka ng at least, magkano ba ang minimum dito sa Cebu? Sa isang buwan? Sa isang buwan? Ha? 12,000. 12,000. At least 10,000 yung may ipon mo sa kita mo. Okay. So kung 10,000 yung sweldo mo, wala, hindi ka na kakain. Makikiamoy ka na lang sa katrabaho mo. Paamoy, busog na ako. Mag 1, 2, 3 ka na, kung anong damit mo nag-apply ka, yun na rin, tama. Kasi hindi mo pwedeng bawasan to. Tama, tama. 10,000 per month in a year, i-times mo yan ng 12 months. 120. Dapat ipon mo in a year. 120,000 per year. Ito, reality check. Meron ka bang naiipon na 120,000 Wala. in a year? 20 mil. Alam mo anong meron? Zero. Tama? Assuming na lang na 10,000, times mo yan, 120,000, para makuha mo yung 3.6 million, you need to work 30 years from now. Nalabas po yan. 3.6 million.
in 30 years. Huwag niyo na pong pag-isipan at saka kumpitin yan. Matagal ko na pong kinukumpit. Tama yan. Alam niyo, doon ako natakot kasi I was introduced in network marketing at the age of 24. Last 30 years, ibig sabihin, 54 na ako, makukuha ko yung pangarap ko. Tama. Sabi ko, paano kung mas matanda? Sino po yung mga 50 na rito? Taas yung kamay. 50. Walang aamin. May at least project na to. Ilan taong ka na, Nay? 67? Wow. 67. Makukuha ni Nanay 97. Buhay ka pa niyan. What if 70 years old na siya? Bravo. 100 years old. Kung lahi ka ni Abraham. Doon ako natakot eh. Kasi 24 eh. Tama. Hindi na ako cute niyan. Number 1 pa lang aircon ng kotse ko, nanginginig na yung tuhod ko. Tama. Sobrang doon ako natakot. Tapos eto pa, di ba? Baka yung windshield ko may grado. Tama, kasi hindi na ako makakita eh. Nagbabakasyon ako sa Boracay, naka 2-piece. Wala nang kwenta. Tama. Kaya, nung makita ko po yung formula ng network, which is hindi yung ipapakita ko sa inyo right now, interesado ba kayo? Yes! Interesado ba kayo? Yes! Mabilis lang po itong presentation na to, 2 minutes na lang. Tapos na po ako. Tama, ito po yung JLM Project Way ng pagpe-present. Sabi ko, nung nakita ko yung formulang to, bakit? Hindi mo kailangan magtrabaho ng 30 years. Bakit? Kikita ka ng 100,000. Possible. Kikita ka ng 100,000 per month. Sa loob ng isang taon, pwede kang kumita ng 1.2 million. You don't have to work for 30 years. 3 years lang. Makukuha mo na yung pangarap mo na simple lang. Kasi what if, mas ambisyoso ka pa sa akin, mas mataas pa yung pangarap mo, huwag ka nang mangarap. Tama. What if Lamborghini pa, hindi mo nga may spill eh. Tama. Ibig sabihin, this is just a small dream. Gamay nga, pangandoy. Nilimitahan ko lang kasi para kayanin ng computer mo. Tama, baka malulak ka. Kaya pagkatapos nito, pag hindi ka nag-networking, hindi ka naging global, hindi ka na mangandoy. Kasi malabo. What if, mas mababa pa sa 10,000 yung kinikita mo at naiipon mo ngayon? Tama. Sabi ni Duterte, stop it, Baron, stop it. Kanang mangarap. Tama. Tanggapin mo na lang yung katotohanan na diyan ka na lang. Kaya lang, hindi ako papayag ngayong gabi na hindi ko makita kung ano nakita ko way back 5 years ago. Na sobrang nagbago ng buhay ko. Hindi lang financially, but personally, I might as well, psychologically. So, palakpakan nyo naman yung sarili. Okay? So, interesado ba kayo? Yes! Interesado ba kayong kumita ng 100,000? Yes! Una, simple lang. Maglalabas ka lang ng 7,980 para sa negosyo. 7,980, malaki o maliit? Malaki, syempre, pag wala kang pera. Pero maliit po yan, pag member ka na. Naglabas ka na eh. Tama. Pero pag-usapan natin negosyo. Negosyo Tama, anong negosyo yung may tayo mo sa halagang 7,980? Sari-sari pa lang yan, wala pang store. Fishball, mananakyo. Tama. Naubos mo na yung saging sa buong Pilipinas, araw-araw ka nagpiprito, nagkanda pasok-pasok ka na, pero never ka pa rin kikita ng milyon. Tama. Hanggang sa kanto ka lang, hindi po masama yun. Legal yun eh. Tama, ethical yun. At ang prinsipyo ng negosyo, kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan mong mamuhunan ng malaki. Like for example, Jollibee. Maganda po bang negosyo yung Jollibee? Yes! Oo naman. Bakit? Pag Jollibee owner ka, sure bull na sa'yo, 200,000, 300,000. Kaya lang, pangalan pa lang ng Jollibee, 35 million, 40 million. Alam mo na ngayon. So mamaya, pag uwi mo, sabihin mo sa nanay mo, magsosyo tayo, Nay. May pautang na, magsosyo tayo. Sa'yo yung 20 million, akin yung 15 million. Baka sabihin ng nanay mo, nakadrugs ka ba? Tama! So ito, ang maganda dito sa Global, bakit mamumuhunan ka lang ng sobrang liit? Magkano yung pwede mong ipuhunan? Starter pack, 7,980. Malaki o maliit? Malaki o maliit?
Actually, ito, subjective to. Ballpen, binenta ko sa inyo, 7 and 80. Mahal yan. Tama? Mahal, mura. Mahal. Mahal, mura. Pero binenta ko sa inyo, sasakyan, worth 7 and 80. Mahal, mura. Mura. Tingnan mo, napamura ka ngayon. Mura. Tama. Ito maganda. Anong requirements lang? All you need to do is kukuha ka lang ng 2 tao. Duha ka tawo. Kaya? Minsan nga, nakakapag-asawa ka nga ng 2, nakakapag-boyfriend ka pa ng 2 eh. Tapos 2 tao, hindi mo lang kayang ma-invite. Tama o tama? Kaya mo ba? May kakilala ka ba ng 2? First timer, may kakilala kayong 2? Yun lang po yung requirements, 2 tao lang. Sabi ng NSO, nagkaroon ng survey, sabi, pag 18 years old ka daw, pataas, ang kakilala mo daw, maabot ng 150. At least 150. Pag 18 anyos ka pataas. Nalaman po ito sa mga lamayan. Pag namamatay daw isang 18 anyos, ang naglalagbook, dumadalaw, nagtitext, nakikiramay, dumadalaw sa puntod, nakikilibing, nakikikain sa libingan, 150 raw. Kaya kung gusto mong subukan, kung 150 ba talaga yung kilala ko, pwede mong itry. 2 tao. Like for example, gagamit ako ng pangalan, ikaw na dong kasi gusto ko ngayong puso. Anong pangalan mo? Nicolas. Wow. O, ano naman natin? Ano mo? Nicole na lang. Anong ano mo? Alias mo? Kulat. Nicole? Totoo? Okay, sige na nga. Hindi mo lang ginawang Nick. Si Nicole, pag nag-join siya, bibigyan siya ng ID number. Itong ID number, may username, may password, parang Facebook lang. Alam niyo ba yung Facebook? Oo. Bibigyan siya ng left organization, kaliwa at right organization, kanan na grupo. Kaya lang para makatipid tayo sa pen-pen niya lang. Start ka lang ngayon. Anong month ngayon? June. Ngayong June, ang ginawa mo, sumali ka. Okay? Tapos ang gagawin namin, tuturuan ka namin, kasama ng tao nag-invite sa'yo, kasama ng mga team leaders. Ang trabaho mo lang, Invite. ang hindi mo trabaho, wag mong gagawin to. Bakit? Walang maniniwala sa'yo. Bakit? Bisaya ka rin. Tawa sila ng tao din sa Manila pag nagpe-present ako. Walang maniniwala sa'yo. Bakit? Bisaya ka. Diba? Hindi. Huwag ka mag-explain kasi for sure hindi mo pa alam kung paano ipaliwanag yung products. Ang tao matanong. Isang tanong, masasagot mo. 2 tanong, hindi mo na masasagot. 3 tanong, hindi mo na masasagot. Magre-negative na rin yan. Ayaw nang sumama sa'yo. Ikaw rin ayaw mo na rin magpakita sa upline mo. Tama. Kaya invite lang. Paano mag-invite? Bahala ka na kung paano parang. Kalad ka rin mo, ilagay mo sa sako, chap-chapin natin. Basta madala mo lang dito. Hindi, there are 3 forms of invitation. 1 is centering. Every 2 p.m. and 7 p.m., kung hindi ako nagkakamali, meron tayong seminar dito. Ito yung mga tipong empleyado, kalad ka rin, close friend mo, dalhin mo rito. Ang maganda dito kasi may mga result na. Tama? For example, ngayon, this is a very special presentation for Jelly Project. Sobrang ganda. Especially pag weekdays and weekend Saturday. So, ang daming mga tao. May mga maturo-turo ka na, mga sasakyan sa baba. Ayan, nagkaresulta, dati lang ganyan-ganyan. Ang tawag dun centering. Meron pang isa, yung pangalawa. Ang tawag doon, one-on-one coffee table. Pag may mga big time kayo ng mga negosyante, huwag nyo masyadong ipapaupo dito sa seminar kasi masyadong naiinip yan. Masyadong naiinitan yan, lalo na kahapon sobrang init. Tama. Ang gawin nyo na lang, gumastos lang kayo, dyan lang naman sa Ayala, yung mga pang 7 headers, alam po ng mga taong nag-invest sa'yo. Basta mga big time na negosyante, huwag nyo masyadong ipapaupo dito. Tama, kasi hindi sila masyadong na-entertain sa mga patawa. Pag-alam ko pa dyan. So, kausapin nyo na, magpasama ka ng may result na upline. Malinaw ba yan? Yes. Yung pangatlo naman, yung home party. Pag may mga nanay-nanay sa community nyo na hindi pwede kasi may mga maliliit na bata, mag-set up kayo from 5 to 10 guests. May dala na rin kayo na products. So doon kayo pwedeng magbenta na diretso. Tama. Ang tawag doon, home party. Kasi hindi pwede dito sa opisina, sobrang busy sa pag-aalaga ng mga anak niya. So lahat pwedeng gawin yon. Kasi kung tatanungin mo ako, especially nagsisimula ako, ano yung ginawa mo doon? Lahat ko ginawa yon. Kaya lumaki ka agad yung grupo ko at malaki ka agad yung kita ko. So palakpakan nyo naman. So remember, invite lang ha. Like example, ngayon June, ang trabaho mo lang, magkuha ka lang ng 2. Diba? In every direct referral, ito lang yung kitaan. 500 kada referral. Ibig sabihin ng referral, lahat ng taong may invite mo, bayaran ka 500. May tinatawag tayong pair.
O sales match. Kada pair, kada match, 1.5 yan. Hanggang infinite yan. Like for example, sa case na to, magkano ang kinita ni Nicole? 500. Tulungan nyo ako mag-compute, mga member. 500. 1.5. Magkano yan? 2.5. Okay na ba kumita ka ng 2.5? June? Okay na sa'yo? Ayaw mo pa rin? Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba talaga yung nahanap? Primero pa lang naman yan eh. Okay na sa'yo. Para hindi ka naman masaktan. 2.5. Assuming na lang kayo to. Okay na ba sa inyo kumita kayo ng 2.5? First month nyo. The following week, eto maganda. July. Ang negosyo po natin, copy business. Sa school, pag mangungopia ka, bagsak ka dito. Pag mangungopia ka, valedictorian ka, milyonaryo ka pa. Okay ba yun? So, si Nicole, wala nang ginawa on the second month, which is July. Etong maganda, copy business. Kung anong ginawa ni Nicole, gagawin lang din ng dalawang naunang kakilala niya na pinasali niya sa M Global. So, might as well sila kumita din ng 225. Tama, tama. Nakasasakyan niyo ba ako? Etong maganda, ikaw yung pinag-uusapan, assuming kayo to. Wala ka nang kita sa 500 kasi napunta sa kanila yan. Tama, tama. Etong maganda. Sabi ng company, pag may once na may tao sa left, may tao sa right, pair yan, pares, match yan. Ibig sabihin, 215. Magkano kita mo? 3,000 po yung kinita mo, wala kang ginagawa. Okay ba yun? Okay ba yun? July. Eto maganda, August. Anong meron sa August? Birthday ko. Eto, nag-invite, tigda dalawa lang. Hindi 3, hindi 4, hindi 5. Kaya lang naman minsan, di ba? Tip ko lang sa inyo. Once you join, especially rin sa mga members, huwag kayong tumigil hanggat hindi kayo makakuha ng 2 or more than 2. Huwag kayo mag-stop. Ang hirap kasi, hindi pa nga nagtatry, ayaw na. Tama, tama. For sure, hindi naman lahat sasali. Pero meron at merong sasali. Sabi nga, may nakatadhana na tao para sa'yo. Kailangan mo lang hanapin. Tama, tama. So, ibig sabihin, sa August, you have 4 on the left, 4 on the right. Magkano kita mo? 6,000. So, okay na ba sa'yo kumita ng 6,000? Pangatlong buwan? Nasasakyan niyo po ako? Yes! Okay. Eto, September. Malapit na pala yung mga bare months, no? Grabe. Eto, naging 8. Eto, naging 8. Magkano kinita mo? 12,000. Magkano ang minimum nga ulit? 12. Napantayan mo na yung monthly income mo dito sa Cebu. Tama, tama. Biruin mo, sa loob ng 4 na buwan, kumita ka na magkano? 22,500 yan. Matagal ko na rin kinocompute yan. 4 na buwan lang. Kumita ka na ng 22,000. Not bad. Tama, tama. The following month, October po yun. October. Meron 16 sa left, 16 sa right. Magkano kinita mo? I-times mo lang yan lagi. May calculator ka naman dyan. May cellphone ka naman dyan. I-times mo lang lagi yan ng 1.5. Magkano kita mo? 24. 24,000. Sino kumikita ng 24,000? Manager sa isang call center. Manager sa isang bangko. Tama, tama. Ilang beses nag-aral sila, ilang taon na sila sa ginagawa nila. Samantala ikaw, 5 buwan ka pa lang, kahit wala ka rin pinag-aralan, kumita ka ng 24,000. Sobrang ganda ba ng negosyo? Yes! Ito matindi. October. Ano ba yung sunod sa October? November. Anong meron sa November? Araw ng mga patay. Kaya lang ikaw nabuhay. Magkano kinita mo? 32 sa left, 32 sa right? 48. 48,000 pesos. Tama, tama. Ito maganda, December. Kumusta kaya yung Pasko mo? 64 sa left, 64 sa right. Times mo yan ng 1.5, 96,000. Ito po yung Pasko mo. First time mong magpapasko, na kulang-kulang 100,000, yung kinita mo. Na-imagine nyo ba yun? Yes! Tama, tama. Kaya ba ng utak mo yan? Kaya naman. Gusto naman. Okay, so kung gusto mo, pumalakpak ka. Ilan kayang kilo ng grapes yung handa mo rito? Tama. Every time na ako nagpapapata, ano ko talaga eh. Di ba, pag grapes, kailan ka lang nakakakain ng grapes kaya hindi ka healthy?
Pag December lang. December 31. Tama? Papaluin ka pa ng nanay mo. Pag ano, halimbawa, hindi pa alas 12. Papaluin ka pa, ha? Huwag yan, mahal yung kilo. Tama. Ngayon, kahit ilang kilo pa yan ng seedless na grapes. Tama? Ito po yung ano mo. Ito yung January mo. January. 128 sa left, 128 sa right. Magkano ang kita mo? Ha? 192,000 pesos. Hoy. Okay pa ba kayo? Ito po mangyayari February. Ito yung araw ng mga puso mo. Kung lagi kang nag-aano ng puso, dito maiba naman. Ang sarap kaya ng puso. Ilan yan? 256. Ang galing sa math ng mga taga Cebu. 256 din to. Magkano kita mo? 200. Ha? 300. 384,000. You know what? Pag kumikita ka na ng about 100,000, you belong to the 10% elite. About 10 to 15%. Kasi yun lang yung kumikita sa buong Pilipinas. More than 100,000. So halos kukunti lang talaga tayo. So masaya tayo dun, ano? Kukunti lang tayo. Tapos marami din nasa ibaba. Tama. Ang sarap kumita ng 100,000. Maano nyo, ma-appreciate nyo. Kasi for sure, tanghali ka na gumigising, hindi ka na nagmaman, hindi ka worry. Yung budget mo for 1 month, ubos na. Tama. Samantala dati, nung hindi ka pa kumikita ng ano, maputol-putulang ka ng ano, ng kuryente, pipila ka ng Lunes. Tama. Di ba nagsisikipan sa Lunes? Yung pila ng kuryente. Samantala yun, ang tagal naman ng bill namin. Iba pag kumikita ka ng more than 100,000. So palakpakan nyo naman. Tapos, eto po yung mangyayari sa inyo March.